Ayoko. Ayokong ibigay ang ating anak sa mga aswang. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa kanya. Alam kong darating ang panahon na makukuha ko rin ang mutya ng kampana. Magandang araw sa inyong lahat. Nais ko lamang sanang ibahagi sa inyo ang kwentong ito. Bali itong kwentong ito ay tungkol sa naging buhay ng aking lolo Virgil. Masasabi ko kasing masalimuot ang naging buhay ng aking lolo. Magkahalong pakikipagsapalaran, katatakutan at kalungkutan ang kanyang istorya. Hayaan mo na lamang po akong simulan ang aking kwento noong kapapanganak pa lang niya dahil laganap ang aswang sa baryo ni na Lolo Virgil. Agad siyang itinago ng kanyang mga magulang. Noong mga panahong yon, nauuso sa kanilang baryo ang patungkol sa pag-aalay ng mga sanggol sa mga aswang, kapalit ng katahimikan ng kanilang lugar. Noong malaman ng mga taga-baryo na nagdadalang tao ang ina ni Lolo, agad nilang sinabihan na kapag may papanganak na si Lolo, ay ibibigay agad nila sa mga aswang upang sa ganon ay meron silang maiaalay sa mga aswang. Nang wala na ang mga kabaryo nila, napahagulgol ang ina ni Lolo. Ayokong ibigay ang ating anak sa mga aswang. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa kanya. Sabi ng ina ni Lolo. Huwag kang mag-alala, mahal. Maging ako ayaw kong ibigay ang ating anak. Baliw lang ang taong mag-aalay ng kanilang anak sa mga kampo ng kadiliman. Mamayang madaling araw, aalis tayo. Bahala na kung saan tayo mapapadpad. Basta mailigtas lang natin ang ating sanggol sa sinapupunan mo. Wika naman ng ama ni Lolo sa asawa nito. Napatango na lang ang babae at napahaplos sa kanyang tiyan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin kung sakaling kunin ng mga aswang ang kanilang anak. Hindi dapat makuha ng mga aswang to. Anak natin to at poprotektahan natin siya laban sa kung anumang kalaban. Saan pa ng ina ni Lolo? Noong mga panahong iyon, inihanda na nila ang kanilang mga gamit. Lahat ng kaya nilang isakaya sa kanilang kariton ay isinakay na nila doon. Hindi na rin sila natulog upang hindi sila tanghaliin ng gising. Kailangan kasi nilang makaalis sa baryong iyon nang hindi na mamalayan ni numan. Makaraan ang ilang oras at narinig na nilang tumitilaok ang mga manok. Napatitig ang mag-asawa sa silangan at naghandang aalis na nang makita nilang parang malapit ng magliwanag. Sumakay sa kariton ang babae at ang ama naman ni Lolo ay sa likod ng kanilang alagang kalabaw. Saan tayo pupunta? Tanong ng babae. Hindi ko rin alam. Bahala na. Ang mahalaga, malayo tayo sa baryong to. Hindi ko maatim ang ginagawa ng mga taong pag-aalis sa kanilang mga anak. Parang mga demonyo silang sumasamba rin sa mga kapwa nila demonyo. Sambit naman ng lalaki. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa nakarating sila sa isang gubat. Maliwanag na ang araw. Kaya nagpasya silang tumigil na muna at pumasok sila sa loob ng gubat at naghanap ng pwede nilang pagtaguan. Dito. Pwede siguro tayong manatili dito hanggang dumilim. Walang makakakita sa atin dito. Kaya hindi tayo matitiktikan ng mga aswang. Sabi ng ama ni Lolo sa asawa nito. Napatango na lang ang ina ni Lolo at dahan-dahang naupo sa nakausling ugat ng puno. Habang nakaupo ang babae, ang ama naman ni Lolo ay panay ang naging paglinga-linga. Sinisigurado niyang walang nakakagawi roon na kahit na sino. Bago tuluyang dumilim ang paligid, napagpasyahan ng dalawa na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Isinakay ng ama ni Lolo ang asawa nito sa kariton at sinimulan na iyong hilahin ng kanyang alagang kalabaw. Hindi nawala ang kaba sa kanilang dibdib. Sa isiping baka nasundan sila ng mga aswang at kung hindi man ay ng mga taong nakatira sa baryo nila. Noong mga panahong yun,
may nadaanan silang kalsada. Napangiti na lang ang mag-asawa nang may matanaw na silang mga kabahayan. Nawari nilang may bahay roon dahil sa mga lamparang naaaninag nila. Susubukan natin manghingi ng tulong doon. Baka sakaling may maawa sa atin Patuloyin tayo, sabi ng ama ni Lolo. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay, subalit biglang natigilan ang ama ni Lolo nang biglang napasigaw ang kanyang asawa. Manganganak na yata ako. Pumutok na ang aking panubigan. Manganganak na ako. Sa kadahilan ng iyon tumigil sila sa gilid ng kalsada. Tinulungan ng lalaki ang kanyang asawa upang maayos na mailuwala sa mundong ibabaw si Lolo Virgil. Sige lang, iiri mo pa at nang makalabas ng ating anak, sabi ng lalaki. Nasa ganoong kalagayan silang dalawa nang biglang may naulinagang kaluskos ang lalaki. Nagpalinga-linga siya at nang matanaw niyang may mga matang nagbabaga sa hindi kalayuan, nataranta siya. Ipagpatuloy mo lang ang pag-iri at malapit nang lumabas ang bata. Saktong pagkasabi ng ama ni Lolo ng mga katagang yon, umiyak na si Lolo. Habang umiiyak ang aking abuelo, nabulabog ang paligid nila sa mga huni ng tiktik. Alam na kaagad ng ama ng aking lolo na may aswang sa paligid at ang pakay nila ay ang bagong luwal na sanggol. Sa kadahilan ng iyon, hinugot niya ang kanyang itak at saka inilawan ng sulo ang paligid. Huwag ninyong susubukan lumapit. Hindi ako magdadalawang isip na pagtatagain kayo, sigaw ng ama ni Lolo. Bigla ang naging tahimik ang paligid. Subalit ilang sandali pa ang lumipas, nakarinig sila ng paghagikgik ng aswang. May mga paghuni din ng tiktik at sa kapag-angil silang naririnig. Dahil doon, muling napasigaw ang lalaki at saka ibinasiwas ang kanyang itak sa ere. Noong mga panahong yun, napasigaw ang babae. Nakalabas na ang ating anak. Ang lusog-lusog niya. Mas lalo lang nataranta ang ama ni Lolo. Dali-dali siyang bumalik sa kanilang kalabaw at nang akmang magsisimula na ulit sila sa paglalakbay, bigla silang nakakita ng napakaraming mga nagbabagang mga mata sa kanilang likuran. Sa kadahilan ng iyon, nilatigo na nito ang kanyang kalabaw para mas mabilis ang paglalakad nito. Huwag ka matakot, hindi kita pababayaan, sabi ng ama ni Lolo sa asawa nito. Dahil halos tumatakbo na ang kalabaw, tumakbo na rin ang mga nilalang na may nagbabagang mga mata. Habang mabilis na gumagalaw ang mga yon, hindi nawawala ang kanilang pag-angil. Walang ano-ano, napansin ng ama ni Lolo na hindi lamang pala pagtakbo ang ginagawa ng mga aswang, kung hindi lumulundag ang mga yon at mas nagiging mas mabilis pa. Sa kadahilan ng iyon, bumaba na ang ama ni Lolo sa kalabaw. Sige lang, pagpapatuloy ang kalabaw sa paglalakad at dadalhin ka niya sa mga kabahayang yan, wika ng ama ni Lolo sa asawa nito. Nang nagsimula ng maglakad ang kalabaw, sinigawan ng ama ng aking abuelo ang mga aswang. Mga duwag, ako ang harapin ninyo. Dadaan muna kayo sa ibabaw ng aking bangkay bago nyo makuha ang aking anak. Pagkatapos sumigaw ng lalaking yon, tumigil ang mga aswang sa paglundag. Naglakad sila palapit sa ama ni Lolo. Isinantabi nito ang takot sa kanyang nararamdaman at mahigpit na hinawakan ang kanyang itak. Umangil ang mga nilalang na iyon at ipinakita nila sa lalaki ang kanilang mga pangila. Inihanda naman ng ama ni Lolo ang kanyang sarili sa kung anumang pag-atake ng mga aswang. Sa isang pagkisap ng mga mata nito, dilundagan siya ng mga aswang. Sabay-sabay ang mga yon, kaya iwinisiwas ng lalaki ang kanyang itak. Wala siyang pakialam kung saan man tatamaan ang mga nilalang. Ang naiisip niya ay ang mahalaga makaligtas ang kanyang asawa at anak. Subalit,
Dahil lugi siya sa dami ng mga aswang at sa pinagsama-samang lakas ng mga to, wala siyang nagawa. Tuluyan siyang nagapi ng mga nilalang na iyon. Habang nakadilat ang kanyang mga mata at naghihingalo, pinagpiestahan siya ng mga aswang na iyon hanggang sa masimot nila ang laman at dugo nito. Sa kabilang dako, pinabilis ng ina ni Lolo ang kariton na hila-hila ng kalabaw. Sinisigawan niya ang nasabing hayop at nang magpatakbo na iyon, umiyak ng malakas si Lolo. Naging panay ang linga ng babae ng mga sandaling yon, lalo pa at narinig niyang may mga mabilis na yabag ng mga paa ang humahabol sa kanila. Hindi nila dapat makuha ang aking anak, sambit niya. Sa kadahilanang iyon, noong medyo malapit na siya sa isang bahay, sumigaw siya ng ubod ng lakas. Hindi man siya sigurado kung may makakarinig sa kanya, pero nagbabakasakali siya. Lumipas ang ilang sandali. Biglang nilundagan ng aswang ang babae. Dahil doon, halos sumemplang na ang kariton. Maging kasi ang kalabaw ay nataranta dahil sa ginawang pag-atake ng nilalang. Nagpalinga-linga ang babae at saktong may naaninag siyang parang mga tuyong dahon ng nyog na nakaipon malapit sa isang bahay. Kahit nag-aalangan man, itinapon niya roon ang nooy sanggol na si Lolo. Umiyak pa siya nang gawin niya ang bagay na yon. Subalit alam niyang kung hindi niya gagawin ang bagay na iyon, ay kakainin naman ng aswang ang sanggol na si Lolo. Mga demonyo kayo! Sigaw ng ina ni Lolo. Kinuha niya ang isang kutsilyo at sinubukang labanan ang mga aswang. Subalit, dahil kakapanganak pa lamang niya, wala siyang nagawa. Makaraan lang ang ilang minuto, nilapa na siya ng mga aswang na yon. Iyak ng iyak si Lolo nang sanggol pa ng mga panahong yon. Dahil sa ingay na ginawa niya, nagising ang mag-asawang nakatira sa bahay. Dali-daling bumaba ang lalaki na tawagin na lang natin sa pangalang Biloy. Pagkababa niya, nakita niya ang sanggol na nakahiga sa mga tuyong dahon ng nyog na inipon niya. Nagpalinga-linga ang lalaki bago niya kinuha ang bata. Subalit, nang akmang makarinig siya ng mga pag-angil ng mga aswang, dinampot niya si Lolo at dinala sa loob ng kanilang bahay. Noong naroon na ang lalaki sa loob ng kanilang bahay, ipinakarga niya sa kanyang asawa na si Mayang ang sanggola. Pagkatapos, sumilip siya sa siwang ng kanilang dingding. Halos papasigaw ang nasabing lalaki nang makita niyang may mga pinagpipiestahang katawan ang mga aswang. Dahil maging sa lugar nila ay laganap din ang patayan, pamilyar na sa kanya ang ganoong nilalang. Sa kadahilanang iyon, kinuha niya ang kanyang kaldero at saka pinagpapalo para ipagbigay alam sa mga kabaryo nila na may mga aswang sa paligid. Ang bawat tao sa nasabing baryo ay gumawa ng ingay. Dahil doon nataranta ang mga aswang. Dali-dali silang umalis na dala ang katawan ng ina ni Lolo. Magmula noong araw na yon, kinupkup na nila si Lolo. Itinuring nila siyang tunay na anak at inilingid nila dito ang naging kapalaran ng tunay niyang mga magulang. Malapit ang loob ni Lolo sa kanyang tinuring na ama na si Biloy. Kung nasaan kasi ang lalaki ay naroon din siya. Isang araw, nasa 5 buwan nang naroon si Lolo sa bahay ng mag-asawa. Dinala nila Biloy at Mayang si Lolo sa simbahan. Ninais kasi nila siyang pabinyagan at Virhil ang napili nilang pangalan para dito. Kinagiliwan ng pari ang bata dahil napakaamo daw ng mukha nito. Dahil doon, sinabi ni Biloy at Mayang na dadalasan nila ang pagsisimba. Nagpasya na rin ang mag-asawa na magsilbi sa simbahan
at nang mas lalo pang mapalapit sa Diyos maging ang kanilang anak. Ito lang ang isa nating paraan para maproteksyonan natin ang batang yan laban sa mga aswang na tumutugis at pumatay sa kanyang mga magulang. Wika ni Biloy kay Mayang na agad namang tinanguan ng babae. Magmula noon, madalas nang nagsisimba ang mag-asawa kasama na si Lolo. Noong nasa edad 7 taong gulang na si Lolo, nang madalas siyang pumupunta sa kampana ng kanilang simbahan. Dahil doon, nagpasya ang kanyang mga magulang at ang kura paroko ng bayan na siya na lang ang magiging tagapagkalembang ng kampana. Dahil medyo kulang pa siya sa taas, sinadya nilang pagawa ng mas mataas na silya kung saan pwede siyang umakyat at mas mapadali ang gawain niya. Magmula nga noong mga panahong yon, napapadalas na ang pamamalagi ni Lolo Virgila sa simbahan. Kapag kasi gabi at hindi pa siya nakakauwi, inihahatid siya ng isa sa mga katiwala ng pari. Isang hapon, habang nakaupo sa upuang inaakyatan niya, nilapitan si Lolo ng katiwala ng pari. Nagkwentuhan silang dalawa hanggang sa nauwi ang kanilang pag-uusap tungkol sa mutya ng kampana. Sa pagkakatanda ni Lolo, 10 taong gulang siya noong mga panahong yon at nakakaintindi na ng mga bagay-bagay kahit papaano. Iyon nga po, habang nagkukwentuhan sila ay naisingit ng katiwala ng pari ang tungkol sa mutya. Malapit na pala ang Biyernes Santo. Sinasabi ng mga matatanda na sa araw na yon, kung mamarapati ng Diyos, magiging malambot daw ang kampana. Kinakailangan mo raw na kumuha ng bahagi nun at yun ang magiging agimat mo. Hindi nga lang basta-basta makukuha yun dahil marami ang pagsubok na kakaharapin para lang makamit ang birtud noon. Litanya ng lalaki at tango lamang ng tango si Lolo sa sinasabi ng kasama niya. Naging panay na rin ang lingon niya sa kampana at parang may kung ano sa loob niyang nag-uudyok para gawin ang bagay na yon. Marahil napansin ng lalaki na nagkaroon kaagad ng interes si Lolo doon. Sa kadahilanang yon, nagwika ang lalaki ng, "Bata ka pa para dyan. Hindi mo pa kakayanin ang pagsubok kung sakali. Hintayin mo na lang na maging binata ka at kung mamarapatin man nilang ibigay sa'yo yon, makukuha mo yon," sabi ng lalaki. Napatango na lang si Lolo noon. Dahil malapit ng mag-alas 4 noon, kaya kinalembang niya ang kampana ng 4 na beses. Habang ginagawa niya yon, bumabalik sa kanyang isipan ang kinuwento sa kanya ng katiwala ng pari. "Darating ang panahon at makukuha ko rin ang mutya ng kampana," sabi ni Lolo at binitawan na ang lubid na nakakabit sa kampana. Umalis siya roon at nagpa siyang tumungo sa Tatay Biloy niya at Nanay Mayang niya na nakahanda na para sa pagdalo sa misa. Sumama siya sa kanila at kahit nagsisimula na noon ang misa, hindi pa rin nawawala sa kanyang isipan ang patungkol sa mutya ng kampana. Saktong pagkatapos ng misa noon, kaagad silang lumabas ng simbahan, subalit may napansin si Biloy na mga taong kakaiba ang kilos. Dahil doon, bumulong siya kay Mayang. "May mga aswang sa paligid. Tiyak hinahanap nila si Virgil. Mas mainam siguro kung pumasok na lang ulit tayo sa simbahan," sabi nito. Pasimple ngang bumalik ang tatlo sa loob ng simbahan. Hindi naman nagtanong pa si Lolo Virgil ng mga panahong yon kung ano ang nangyayari. Nais niya rin kasing mas manatili pa ng matagal sa loob ng simbahan na yon. Kinagabihan, dahil naroon pa sila ni Biloy, nagpasya na ang pari na ipahatid sila sa kanilang bahay. Nagpasalamat naman ang tatlo sa pari at nagsimula na silang bumiyahe. Sa kabutihang palad, walang aswang na nakakita sa kanila, kaya nakauwi sila ng ligtas.
Labis-labis ang kanilang pasasalamat sa katulong ng pari at nagpaalam na rin ito sa kanilang tatlo. Noong wala na ang lalaki, kinausap ng mag-asawa si Lolo Virgila. Sinabi nilang kinakailangan nilang mag-ingat sa lahat ng pagkakataon dahil may mga masasamang taong nagbabalak na makuha siya. Tanging pagtango na lang ang naitugon ni Lolo at ipinangako niya sa kanyang kinikilalang mga magulang na mag-iingat siya palagi, lalo pa at magsisimula na siyang mag-aral sa paaralang elementaryang nasa kabilang baryo nila. Isang araw, habang abala sa kanyang pamamastol si Lolo Virgila ng kalabaw ng kanyang tatay Biloy, nakita niya ang tatlong kabataang naglalakad. Dahil doon, inilihis niya ang kanyang paningin sa kanila dahil ayaw niya ng gulo. Sila kasi ang mga batang nagsisiga-sigaan sa kanilang baryo dahil mga siga din ang kanilang ama. Kahit na anong tago niya noon, hindi siya nakaligtas sa mga mata ng mga batang yun. Nakita ni Lolo na papalapit sa kanya ang tatlo. Dahil doon, inihanda niya ang kanyang sarili. Alam kasi niyang pagtitripan siya ng mga yun. Agad niyang kinuha ang kanyang indiang pana at saka inihanda na ang isang bala nito. Wag lamang kayo magkakamali. Hindi ako magdadalawang isip na panain kayo. Sambit ni Lolo sa kanyang sarili. Pagkalapit ng mga batang yon sa kanya, tinanong nila siya kung ano ang kanyang ginagawa. Walang takot namang sumagot si Lolo at sinabi niyang nagpapastol siya ng kanilang kalabaw. Sa inyo ba yung kalabaw na yan? Tanong ng isang bata. Tumango naman ang aking abuelo at nagtawanan ang mga batang yon. Alam mo ba, yung kalabaw na yan, hindi pagmamay-ari ng tatay Biloy mo? Ang sabi kasi ng aking ina, naligaw lang daw yan at itinali niya sa punong malapit sa inyong bahay. Walang naghahanap. Kaya inari na niya. Umiiling naman si Lolo at mariing itinanggi ang sinabi ng isang bata. Sa kadahilanang iyon, nagtawanan sila ng nagtawanan at tinukso nila si Lolo. At walang ano-ano, biglang nagsalita ang isa pang bata. Ampon ka lang Ampon ka lang, napulot ka lang sa tuyong dahon ng nyog. Ampon, ampon, ampon. Sigaw pa ng isa. Hindi nila tinigilan sa pagtutukso si Lolo hanggang sa maiyak na iyon at mapikon. Nung akmang papanain na sana sila ni Lolo ng kanyang Indian pana, mabilis silang tumakbo habang nagtatawanan. Pinahira ni Lolo ang kanyang luha. Inisip niyang hindi totoo ang mga sinasabi ng mga pilyong batang yun. Manda kayo sa akin kapag nagkataon. Ako naman ang gaganti sa inyo. Sabi niya sa kanyang sarili. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagpapastol ng kalabaw at hindi niya maiwasan ang mapangiti nang makitang nakatitig lang sa kanya ang nasabing hayop. Naisip pa niya siguro kung tao lang ang kalabaw na yon ay magiging matalik silang magkaibigan. Nasa ganoong sitwasyon siya nang mapansin niya ang isang tao sa hindi kalayuan. Hindi iyon pamilyar sa kanya, kaya inaninag niya ng maigi yun. Habang nakatitig siya sa tao, napansin din niyang parang panay ang sulyap nito sa kanya. Subalit walang ano-ano. Mabilis nang tumakbo papalayo ang lalaki na animoy may kinakatakutang iyon na ayaw niyang makita siya. Ano kayong nangyari dun? Bakit bigla-bigla na lang siyang napatakbo? Sino ba yun? Tanong ni Lolo sa kanyang sarili noon. Ilang sandali pa, nakarinig ng mga pagyabag ang aking abuelo. Nakaramdam siya ng kaba, kaya dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang likuran. Napabuntong hininga na lang siya noong malaman niyang ang tatay Biloy niya pala iyon at sinusundo na siya. Tayo na anak, malapit siyang dumilim. Naglaga ng saging ang iyong ina, sabi ng tatay Biloy niya sa kanya. Agad namang nanabig ang aking abuelo at nakalimutan na niya ang nangyari ng araw na yon.
Hindi niya inisip pa iyon dahil naisip niya nga mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang at malabo ang kung ano mang sinabi ng mga batang yun sa kanya. Umuwi sila ng kanyang ama na nakasakay sa likod ng kalabaw. Habang nakasakay roon, ikinuwento ni Lolo sa kanyang tatay Biloy ang tungkol sa kung anong bagay. Tawa naman siya ng tawa at halos sumasakit ang kanyang tiyan sa kakatawa. Makalipas ang ilang minuto, nakarating silang dalawa sa bahay nila. Nasakto naman noong inihahanda na ni Mayang ang nilagang saging sa mesang nasa lilim ng puno ng mangga. O halina kayo at kumain na kayo nitong mainit-init pa na nilagang saging, sabi ni Mayang kina Lolo Virgila. Nanabik naman ang dalawang bumaba sa kanilang kalabaw at saka dali-daling pumunta sa mesa kung nasaan nakahain ang nilagang saging na may sawsawang bagoong. Pagdating nila, agad nilang nilantakan yun. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pagkain nang magkwento si Lolo tungkol sa taong nakita niyang nakatitig sa kanya. Hindi ko siya kilala at parang bagong salta lang dito sa ating baryo. Nang makita niya siguro si tatay doon na siya kumaripas ng takbo, sabi pa ni Lolo Virgila ng mga panahong yun. Parehong napakunot ang kanyang nanay Mayang at tatay Biloy. Nagkatinginan silang dalawa at ng mga panahong yun may kutob silang aswang ang nasabing tao na nakita ni Lolo. Mag-ingat ka sa susunod, Virgila. Kung may tao mang kahina-hinala sa paningin mo, mas mainam na umuwi ka na lang. Delikado na ang ating mundo sa ngayon, sabi ni Mayang kay Lolo Virgil noon. Napatango naman si Lolo Virgila ng mga panahong yon. Nakaramdam na rin siya ng kilabot dahil parang takot na takot at nababahala ang ekspresyon ng kanyang mga magulang. Nagpatuloy sila sa kanilang pagkain hanggang sa naubos nila ang saging na nilaga. Noong mga panahong yun, nagpasya na lang silang pumasok sa kanilang bahay. Nang naroon na ang tatlo, napadungaw si Lolo Virgil sa bintana at nagulat siya nang makita ang isang tao na nakatitig sa kanilang bahay mula sa malayo. Pilit niyang sinipat iyon at nakaramdam siya ng kaba nang mawari niya ang taong yun ang siya ring nakita niya nang nagpapastol siya ng kalabaw. Nay, tay, nakikita ko mula dito yung taong nakita ko kanina. Nakatitig siya sa ating bahay, sabi ni Lolo nang mapalingon siya kina Biloy at Mayang. Dali-dali namang lumapit sa bintana ang dalawa. Subalit nang naroon na sila, wala na ang lalaki. Sinabi ng aking abuelo na dali-daling umalis iyon na animoy may kung anong kinatatakutan. Habang nakatitig sa labas ng bintana, ay natulala si Biloy. Naalala niya ang nangyari noong gabing makuha niya si Lolo sa mga tuyong dahon ng nyuga. Agad na pumasok sa kanyang isipan na baka aswang ang taong yun at nagmamatsyag lang sa kanila. Sa kadahilanang yun, kahit na hindi pa man tuluyang dumidilim ang paligid, sinara na ni Biloy ang mga bintana at pintuan. Hindi tayo dapat magpakampante. Tiyak na mga aswang na yon umaaligid yun sa ating bahay. Baka kung anong mangyari sa atin, wika ni Biloy. Naalala niya mga paggawa nila ng ingay dati kung may aswang o kalaban sa paligid. Kaya naisip niyang gawin iyon kung sakaling may sumugod na aswang sa kanila. Dahil sa nangyaring iyon, maaga silang naghapunan. Pagkatapos nilang kumaing tatlo, nagpasya na silang magpahinga. Agad na nakatulog si Mayang, subalit sina Lolo Virgil at Biloy ay parehong balisa. Hindi naman nila alam kung ano ang rason noon. Kaya nang matiyag sila sa kanilang paligid. Anak, bakit hindi ka pa ba naantok? Tanong ni Biloy sa kanyang anak na si Lolo Virgila nang mapansing hindi pa rin nakakaidlip ang aking abuelo noon.
Hindi kasi ako makatulog, tay eh. Iniisip ko yung lalaking yun. Pakiramdam ko kasi may koneksyon kami sa akin nakaraan. Hindi kaya totoo yung reinkarnasyon? Saad ni Lolo sa kanyang tatay Biloya. Mahinang napatawa ang lalaki dahil sa ideyang pumasok sa isipan ni Lolo. Hindi niya raw akalaing sa ganoong edad ni Lolo, makakaisip siya ng mga ganoong bagay. Noong mga panahong yun, nagkwentuhan na lang ang dalawa hanggang sa hindi nila namalayang nakatulog na pala sila. Saglit na nawala ang pangamba sa puso at isipan noon ni Lolo dahil sa kanilang pagkukwentuhan ng kanyang tatay Biloya. Kinabukasan, maagang nagising si Lolo. Tutungo kasi siya sa kanilang simbahan dahil may gagampaning misa. Siya kasi ang taga-tokang nagkakalembang ng kampana, kaya hindi siya dapat mahuli. Sinamahan naman siya ni Mayang at Biloya. Kaya ganoon na lang ang galak ng pari nang makita sila. Kailan lang itong si Virgila? Dati-rati nung binyagang ko ito iyak pa siya ng iyak. Ngayon ibinatilyo na. Wika ng pari nang matapos magmano ng aking lolo noon. Napatawa naman ng bahagya sina Biloy at sinabi niyang nag-aaral na ang aking lolo sa unang baitang. Sinabi pa nito kahit medyo huli siya ng ilang taon, ang mahalaga ay makapag-aral si lolo. Sumang-ayon naman ang pari at lumipas ang ilang minutong pag-uusap paya, sinabihan na nito si lolo na paturugin na ang kampana. Umakyat naman si Lolo sa tore ng simbahan kung saan naroon ang kampana. Dahil malaki na siya, hindi na siya kailangan pang umakyat sa silya para maabot lang ang lubid ng nasabing kampana. Agad na pinatunog ni Lolo Virgila ang kampana at halos dinig sa buong bayan ang pagkalembang nito. Hindi na rin niya naiwasan na mapangiti, lalo na nang makitang napakaraming tao ang agad na pumasok sa simbahan. Habang nakadungaw sa bintana noon, napansin ni Lolo ang isang lalaking nakatingala sa kanya. Habang nakatingala, tila nagiging mabalasik ang pagtingin nito kay Lolo. Sino kayang lalaking yan? Ako ba talaga ang kanyang pinagmamasdan? Pilit na sinipat ni Lolo ang nasabing tao at inalala niya ang mukha nito. At noong mapansin ng lalaki iyon na nakatitig din si Lolo Virgil sa kanya, mabilis itong sumiksik sa mga taong pumapasok sa loob ng simbahan. Nakaramdam ng pagkabahala si Lolo Virgil. Naisip niyang baka puntahan siya ng lalaki at saka may gawing masama sa kanya. Dahil doon, bumaba na siya at dali-daling tumungo sa kinauupuan ng kanyang mga magulang. Makaraan ang ilang sandali, nagsimula na ang misa. Nakinig naman si Lolo, subalit sa tuwing meron siyang pagkakataon, nagpapalinga-linga siya. Nakaramdam kasi ng pagkabalisa ang aking abuelo dahil baka nasa likuran pala niya ang lalaking yun. Napansin ni Biloya ang kakaibang ikinikilos ni Lolo, kaya nagtanong iyon. Ayos ka lang ba anak? Dahil doon hindi na nag-atubili pa si Lolo. Kahit na nagmimisa ang pari noon, inilapit ni Lolo ang kanyang bibig sa tenga ng kanyang kinikilalang ama. Sinabi niya ang tungkol sa lalaking iyon at isinilarawan niya rin iyon. Napalunok naman ng kanyang laway si Biloya at saka nagpalinga-linga. Sinubukan niya ring hanapin ang lalaking sinasabi ni Lolo. Makaraan lang ang ilang sandali, nakita nila ang lalaking nakatitig ng mabalasik kay Lolo. Sandali lang at may pupunta lang ako, sabi ni Biloya. Dahil sa inakala nila Lolo at Mayang na iihi lang ang nasabing lalaki, napatango sila dito at hindi naman inalam kung saan talaga siya tutungo. Nagpatuloy sa pakikinig ng misa sina Lolo at makaraan ng ilang sandali, bumalik na si Biloya na pinagpapawisan. Tinanong siya ni Mayang kung saan siya nanggaling
at kung bakit siya pinagpapawisan. Pero idinahilan lang nito na naging masama ang kanyang tiyan. Napatango na lang si Mayang sa kanya. Si Lolo Virgil naman, muling nilingon ang lalaking si kinauupuan noon at laking pagtataka niya nang mawaring umalis na yun. Saan na kaya nagpunta yung lalaking yun? Bakit kaya parang sinusundan niya ako? Tanong na lang ni Lolo sa kanyang isipan. Pagkatapos ng misa, lumabas na kaagad ang tatlo sa simbahan. Sumabay sila sa nagsisiksikang mga tao. Nasa ganoong sitwasyon sila nang biglang nagsalita ang nasa likuran nila. Kahit ano na ang pagtatago ang gagawin ninyo dyan, kukunin pa rin siya ng pinuno namin. Matagal na siyang nakatakda para sa aming lahi. Dahil sa kanilang narinig, napalingon sila. Laking gulat na lang nila nang malamang ang lalaking madalas na nakikita nila ang nagsasalita. Sa kadahilanang iyon, sinabihan ni Biloy ang kanyang asawa at saka si Lolo na bilisan ang kanilang paglalakad. Hindi niya dapat tayo maabutan. Baka kung anong gawin niya kay Virgil kung nagkataon. Hindi dapat nila makuha ang ating anak. Wika ni Biloy. Lalo pa nilang binilisan ang kanilang paglalakad at hindi na nila inisip pa ang mga taong pilit nilang pinagtutulakan. Ang mahalaga lang noon kina Biloy at Mayang ay ang makauwi sila nang walang masamang mangyayari kay Lolo Virgil. Sa kabutihang palad, nakarating sila sa sakayan ng tricycle. Nagpasya na lang silang bayaran ang pwesto ng ibang pasahero upang makauwi kaagad sila. Habang bumabiyahe, tinanong ni Mayang ang kanyang asawa kung bakit sobra-sobra ang pagkabalisa nito. Hindi sumagot si Biloy. Sa halip, naging panay ang paglinga niya noon parang may kung anong iniiwasan. Pagkarating nila sa kanilang bahay, pumasok kaagad sila. Kahit na umaga iyon, isinara ni Biloy ang mga pinto saka mga bintana. Kinakailangan natin mag-ingat. Baka sa susunod ibalikan nila tayo at kung hindi tayo makapaghanda, magiging kapalaran natin ang naging palad ng mag-asawang namatay dito sa ating baryo dati. Sabi ni Biloy. Pagkarinig ni Lolo sa sinabi ng kanyang kinikilalang ama, parang nagising ang kanyang pagkakuryoso. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib at parang may kung ano sa kanyang puso at isipan na nagnanais na malaman kung ano ang nangyari sa mag-asawang sinambit ng kanyang ama-amahan na si Biloy. Tatay Biloy, sino pong mag-asawa ang tinutukoy po ninyo? Saka anong nangyari sa kanila? Kuryosong tanong ng binatilyo na si Lolo noon. Nag-aalangang magsalita noon si Biloy. Panay ang titig niya sa kanyang asawa at hinihintay na patigilin na sa pag-uusisa nito si Lolo. Subalit, hindi man lang umimik si Mayang at hinayaan lang na magkuwento si Biloy. Wala nang nagawa ang lalaki kung hindi ang ikuwento ang nangyari sa mag-asawa. Himbing na himbing kami noon na natutulog ng nanay mo. Walang ano-ano. Nalimpungatan ako dahil sa isang sigaw. Inakala kong baka may lasing lang noon na nag-aamok. Subalit nakaramdam ako ng kaba nang makarinig ako ng sunod-sunod na paghuni ng tiktik kung anong pinaggigigilan. Sabi ni Biloy. Napatango naman si Lolo. Hinintay niya ang susunod na sasabihin ng kanyang ama. Magmula ng bata ito hanggang sa mga oras na iyon ay nawiwili talaga siya sa mga kwento ng kanyang tatay Biloy. At pagkalipas ng ilang sandali, nakarinig ako ng pagsigaw ng isang lalaki. Kinabahan na ako at dahil alam kong may kakaiba sa sigaw na yon, ninais kong bumaba. Subalit may kung anong pumigil sa akin. Sa kadahilanang iyon, bahagya kong binuksan ang bintana at sinilip kung ano ang nangyayari sa labas. Habang nadinig na dinig ko ang pagsigaw ng lalaki, umagaw naman ang aking pansin ang isang kariton na hinihila ng kalabaw. Napako roon ang aking paningin, lalo pa noong makarinig ako ng pag-iyak ng sanggol. Makilipas ulit ang ilang sandali, may humuhuning tiktik
at saka umaangil. Napamura na lang ako na makitang hinahabol ng mga mabalahibong nilalang yung babae. Saktong nasa tapat no ng bahay ko nang tumigil ng kalabaw. Inatake ng mga aswang ang babae at hindi na nito nagawa pang lumaban. Sinimot ng demonyong iyon ang dugo at laman ng babae. Pagkatapos kinuha nila ang kanilang bangkay. Pagkukwento ni Biloya. Napako naman ang atensyon ni Lolo sa kanyang kinikilalang ama. Subalit may isang bagay na nagpakuryoso sa kanya. Nasaan ang sanggol? Kinuha din ba ng mga aswang at pinatay? Tanong ni Lolo noon. Hindi sumagot si Biloya. Muli siyang napatitig kay Mayang at hinihintay kung ano ang sasabihin noon. Inulit pa ni Lolo ang kanyang naging tanong at dahil doon, si Mayang na mismo ang nagsalita. Alam mo ba kung ano ang mabuti at kaganapang ipinagpasalamat namin ng mga panahong yun? Sabi ni Mayang. Napatitig sa kanya si Lolo at saka nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng kanyang ina. Nagkaroon kami ng anak at ikaw yun. Kaya labis-labis ang aming pasasalamat sa Diyos dahil isang milagro para sa amin ang pagdating mo, anak. Sabi nito. Napangiti naman si Biloy noon at saka nagwika rin. Kaya hindi kami papayag na may manakit sa iyo, anak. Nakahanda kaming ibuwis ang aming buhay. Masiguro lang namin na ligtas ka palagi. Wika ng kanyang tatay Biloya. At dito po nagtatapos ang ating unang kabanata. Abangan po ninyo ang susunod. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsuporta dito sa aming channel. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. O paano? Hanggang sa muli.